Itago niyo na lang ako sa pangalang Kathy. Ako ay 40 years old at nakatira dito sa Bacolod, Negros Occidental. Isa akong office manager sa isang firm na hindi ko na po papangalanan. Nainganyo lang naman kasi akong ibahagi itong aking kwentong katatakutan na may kinalaman sa mga aswang. Isa nga po pala ako sa suki ninyong subscriber. At magpahanggang ngayon ay nag-aabang pa ng maraming kwentong ibinabahagi ninyo sa inyong channel. Nakahiligan ko nang makinig sa inyo ng mga binabahaging kwento at palagi akong nag-aabang ng mga bagong uploads. Naalala ko, Christmas party namin iyon ng aking mga kaibigan nang magsagawa kami ng exchanging gift. 4 lang kami sa party na ginanap sa loob ng condo unit ko taong 2013. Ako yung tipo ng taong kahit mahilig sa party ay ayaw naman sa mataong lugar. Kaya sa halip na sa bar o kahit saan mang maraming tao, mas pinili ko sa aking unit na lang mag-celebrate ng Christmas party. Hindi naman ako maselan. Siguro, nahawa na din ako ng mga kaibigan kong walang ibang ginawa kundi ang magkasiyahan na lang palagi. Ang mga kaibigan kong sina Myla, Jonathan at Kurt. At puro din may mga trabaho sa firm kung saan ako nagtatrabaho. Masaya kami at walang nang hahanapin pa. Sakto sa benefits. Malaki ang sweldo. Mabait pa ang aming boss. Dahil nga holiday, napagpasya naming magparty ng kaming 4 lang. Nakahiligan na namin gawin ito tuwing may okasyon. Kaya maaga naming tinatapos ang aming mga trabaho. Sa kanilang 3, si Jonathan ang kapitbahay ko. Nakatira siya sa katabing unit ko. Mas nauna siya sa akin doon. At siya din ang nagsabi sa akin na pwede ako sa lugar na iyon. Nasa awa ng Panginoon. Nagtagal naman ako ng halos 5 taon. Noong gabing iyon ay masaya kaming nagkakantahan habang nagtatagay. Kapag may okasyon ay hindi namin nakakalimutan ang red wine na paborito ng lahat. Tapos iyong sisig sa super sarap. Simple lang naman ang selebrasyon namin. Nag-uusap lang at nagkakasiyahan. Okay na sa amin ang magkwentuhan since iniiwasan naming mareklamo ng mga kapitbahay naming unit na sa pagkakaalam ko, may bagong panganak sa baba ng tinitirhan ko. Pasado 11:00 na iyon nang idineklara ko sa kanila na mag-exchanging gift na. Saglit kaming nagkantahan sa by chairs para sa mga hawak naming baso na may lamang alak. Pagkuhay, hyper na kinuha namin ng aming mga regalo na parehong maayos na nakabalot. Namangha ako sa ganda ng aming mga inihandang gifts. Ngunit hindi ko maiwasang magtaka kung ano ba ang regalong hawak ni Jonathan. At mukhang bigat na bigat siya sa pagdala. Natawa ako at sinabihan siyang parang bata niyang dala niya. Kaya humahalakhak lang din siya. Sabi ni Kurt, napakaswerte raw ng makakatanggap ng gift ni John. At sana daw siya na. Nagalakhakan lang kami ni Myla. Sabi ko sa kanila, ayos lang sa akin kahit ang pinakamaliit basta nagmula sa puso ang pagbibigay. Para fair, naisip ko magpalitan kami ng gift sa pamamagitan ng bunutan ng papel. Isinulat ko doon ang aming mga pangalan, tsaka sinimulan ng i-raffle. Kanya-kanya kaming hugot at nagtawanan ulit nang mabasa kung kaninong pangalan ang bibigyan namin. Nagkapalitan lang ng gifts na Myla at Kurt, samantalang kami naman ni John
ang nagbigayan. Ngising kabayo ang lalaki nang matanggap ko ang regalo ko mula sa kanya. Kasing bigat na yata ito ng isang sakong semento. Hirap akong inilapag ito sa sahig, tsaka nagpa siyang tanggalin ang balot. Maging sina Myla at Kurt ay napawaw sa laki ng aking natanggap. At nakitingin din habang tinatanggalan ko ito ng balat. Naghugis later ang aming mga mata ng masilayan ng isang napakagandang batang babae. Isa pala itong manika. Kulot ang buhok at mataba. Ang kanyang mga mata ay kulay asol. Samantalang ang damit niya ay pangmadre. Nagtatakang napatingin ako kay John. Saka siya tinanong kung saan nakuha ang manikang ito. Anya, nakuha niya sa isang antique shop ang nasabing manika. Nagandahan daw siya rito. Kaya kahit alanganin siya sa ibinigay na history ng matandang nagtitinda, ay binili niya ang manika. Naitanong ko tuloy kung ano ba ang mayroon sa nasabing manika. Kwento ni John. Namana daw ito ng antique seller mula sa kanyang lola sa tuhod. Nagmula pa ito sa Paris. Ang nakakapagtaka lang, wala itong pangalan. Kaya naman para mas gumanda ang manika, ay naisipan kong pangalanan ito. Nagpasalamat ako kay John at kinarga ang natanggap kong regalo. Dinala ko ito sa aking kwarto at inilagay sa ibabaw ng center table. Nang muli akong bumalik sa sala, nagkakasiyahan ng aking mga kaibigan sa panonood ng magandang movie na showing noong Pasko. Magsisimula na sana ang panunuorin naming palabas nang mapatda kami sa bigla na lang nag-flash report na balita. May natagpuan daw na patay sa isa sa mga talahiban dito rin lang sa aming lugar. Base sa ibinahagi ng pulis, ang kawawang biktima ay isang estudyante. Kaawa-awa ang sinabi nito. Wakwak ang tiyan hanggang dibdib at nawawala ang mga lamang loob. Ayaw ko mag-conclude pero sa mga ganitong sitwasyon ay aswang lang naman ang pwede naming pagbintangan sa karaming ito. Kaya naman kahit alam kong walang pangklo na nahahanap ang mga pulis ayon sa balita, pinili kong magsalita ng labis na ikinigulat ni na John. Naitanong pa niya kung bakit ko raw nasabing aswang ang may kagagawan ng nasabing patayan. Gayong pangatlong beses na itong nangyayari sa aming lugar. Nagkibit balikat lang ako at sinabing ito kasi ang nararamdaman ko. Kahit na nanonood lang ako ng balita, ay nakukuha ko na kaagad sa aking isipan kung ano ang posibleng nangyari. Ang nakakaawa pa sa babaeng biktima ay may parte ng kanyang katawan ang nawawala. Ayon sa ina ng babaeng yumao, may singsing daw ang isang daliri ng kanyang anak sa may kanang kamay. Sana daw mahanap ito sa lalong madaling panahon. Naawa ako sa mga magulang ng dalaga. Alam ko kung gaano kahirap mawalan ng kaanak dahil minsan na kaming nawalan. Ang kaibahan nga lang ay namatay sa sakit ang aking itay. Kaya napilitan ng aking inay noon na magtrabaho. Ngayong ako naman ang nakahanap ng mapagkakakitaan, hindi ko naman pinababayaan ang aking nanay. Kaya lang sa dami naming magkakapatid, ay madalas na kaming mag-agawan kung kanino munang bahay magsistay si nanay para maalagaan namin. Nakapangangalahati pa lang ang palabas ay nagpaalam na ako sa aking mga kaibigan na matutulog na. Si Myla ay mananatili sa akin, samantalang mamaya ay lilipat sina John at Kurt sa unit ng una. Madalas na naming ginagawa ito, kaya tiwala ako sa aking mga kaibigan. Makalipas nga ang ilang minuto, sumunod na sa akin si Myla. At sinabing umuwi na daw ang dalawang lalaki.
Inilak na niya ang pinto at pinatay ang TV sa sala. Natuwa ako nang magkwentuhan pa kami hanggang sa maalala ko na naman ang manikang ibinigay ni John. Kasing laki talaga ito ng isang 1-year-old na bata. Bumangon ako sa aking kinahihigaan at tinitigan ng manika. Nang may kumislap sa kanan niyang daliri at napakunot-noo ako. Napagtanto kong kakaiba pala ang grano ng balat ng manika. Parang sa tao. Hinaplas ni Myla ang manika at sa hindi inaasahan, bigla siyang nanginig. Nag-aalalang pinagmasdan ko siya. Sa aming apat, aminado kaming may kakayahan nga itong aming kaibigan na makaramdam ng kahit na anong kababalagan. May third eye ito si Myla. 3 years ago lang nang madiscover niya ang tungkol dito. Gayunpaman, hindi namin siya hinusgahan o pinagtawanan. Inintindi namin ang kanyang sitwasyon since nakakatulong naman siya. Kaya nang matapos siyang mahawakan ng manika at may sabihin siyang nakakatakot na bagay sa akin, kaagad akong nagdeklara na ayaw ko na kaagad sa manikang natanggap ko bilang regalo. Nang banggitin ko kay John ang tungkol doon kinaumagahan ay natawa lang siya. Kung ano-ano lang daw ang naiisip ko. Sadyang wala lang talagang pangalan ng manika ngunit hindi ibig sabihin niyon ay may kababalagan ng bumabalot rito. Pinili ko na lang manahimik at magtrabaho kaysa sa magsalita pa ng kahit na ano. Ang alam ko lang, simula nang sabihin sa akin ni Myla na may kababalagan nga sa nasabing manika, ay hindi ko na magawang mapakali. Ang alam ko lang, palaging may mga matang nakatitig sa akin kahit nag-iisa ako at hindi ko na pinapangarap na makamit ang peace of mind simula noon. Alam ko ang pakiramdam na parang may sumusunod sa akin. Binabantayan ng bawat kilos ko. Maging ang mga binabala kong gawin ay mukhang alam na alam ng kung sino. Dito ko napagtantong sinusundan nga ako ng aswang. Hindi ko naman magawang sabihin kay John na walang nagmamatsyag o nakasunod ng tingin sa akin. Kasi wala naman silang ibang kasama sa bahay. Nang sumunod na linggo, umuwi ako sa aming bahay na nasa Bacolod pa rin. Dito kasi ako magse-celebrate ng bagong taon na nakagawian ko ng gawin. Kasama ang aking nanay at mga kapatid. Dinala ko ang manika na labis nilang ikinamangha. Tuwang-tuwa rito ang aking mga kapatid. Pero si nanay, may nahon niya akong tinanong kung saan ko daw nabili ang nasabing manika. Kwento ko na bigay lang ito ng aking kasamahan sa trabaho. Tumango si nanay. Sabay-sabing ang nasabing manika ay isa raw patibong para kagatin ko. Nagtaka tuloy ako sa kanyang nais na ipahiwatig sa akin. Medyo hindi ko na-gets ang pinupunto ni nanay. Kaya naman ipinaliwanag niya sa akin ang manikang iyon ay hindi katulad ng isang normal na manika. Ito ay gawa sa tunay na parte ng katawan ng mga taong biktima nila. Bale parang bagong modus daw ngayon ng aswang. Para makahanap sila ng mabibiktima, bibigyan nila ng manika ang kanilang napupusuan para markahan ito. Ang bawat taong may manika ay pagmamay-ari na ng isang aswang. Bigla akong kinilabutan. Imposible mang si John ang tinutukoy ni nanay. Dahil matagal ko na itong kasama at wala naman akong napapansing kakaiba sa kanya. Sabi ni nanay, mag-iingat pa din ako. Hindi ko kabisado ang ugali ng mga aswang. Baka imbis pa raw ako kumilos kung kailan huli na. Natapos ang bagong taon at balik na naman kami sa trabaho. As usual. Puyatan ulit habang nililibre ni Myla ng dinner. Pagsapit ang alas 11, nagkasundo na kaming mag-uwian.
Walking distance lang ang aming opisina patungo sa bahay. Kaya pinili kong maglakad kahit may mga tricycle naman. Naisip ko kasi, okay na ang nagtitipid paminsan-minsan sa mga bariyang pamamaraan. Paliko na ako sa eskinita nang may mapansin akong malaking bulto ng ibon sa madilim na bahagi ng gusali ng kondo. Kailangan kong lumibot sa harapan o sa main entrance, kaya nilagpasan ko ang madilim na bahaging iyon. Lagi naman akong naglalakad papauwi, pero ngayon lang ako kinikilabutan na para bang may kung anong nilalang ang nakasunod sa akin. Hindi ko pa din ito pinansin at nilakasan na lang ang loob kesa naman maduwag ako at hindi na gumalaw habang nakatayo doon. May iilang nakatambay pa sa labi nang makapasok ako sa loob. Hinayaan kong magingay ang aking heels sa makintab na sahig ng pasilyo papunta sa elevator. Pinindot ko ang button, tsaka isinunod ang numero kung saan bandang floor ng unit ko. Mag-isa lang ako kasi nahuli sa pagbaba si John. Sabi niya may aasikawsawin pa siya, kaya hindi kami nagkasabay ngayon. Nang makapasok ako sa aking unit, nagtaka ako ng tila magulo ang buong bahay. Hindi ko alam kung ano ang mayroon pero sigurado akong kapahamakan ang aking dadanasin. Oras na hinayaan ko lang ang mga bagay na kakatuwang napansin ko sa loob. Hindi ko naman masabing may magnanakaw na nakapasok kasi wala naman siyang pwedeng daanan maliban sa pinto. Inagilap ko kaagad ang aking cellphone tsaka nagdial. Tinawagan ko si John pagkatapos ay ang police station. Ilang saglit lang. Narinig ko ang ingay ng aking mga kapitbahay nang basta na lang nag-brown out. Naging alerto ako sa pakikinig sa paligid. Hindi ko maiwasang magimbal nang makarinig ng ingay na para bang kinukutkot ang aking dingding. Napasiksik ako sa pagitan ng malaking aparador at pinto. Takot na takot ako at hindi ko malaman ang gagawin. Mukhang may mangyayari nga talagang nakakatakot. Muntika na akong mapasigaw nang matumba sa aking kinaroroonan ng manika. Sa pagkakataong iyon, nagulat ako nang makipagtitigan ako sa kanya. Kakaiba ang kanyang itsura. Para na siyang buhay na taong humihingi ng tulong. Nanginig ako sa takot at nagdasal sa Panginoon. Lalo na nung makarinig ako ng mga pag-angil mula sa labas ng aking kwarto. Tila ba may nilalang na gustong pumasok sa aking silid. Gayon na lamang ang aking pagtataranta nang may humablot sa manika. Kasabay ang pagpalahaw ng isang hindi ko makakalimutang boses sa loob ng aking unit. Ang sigaw ni Jonathan. Para bang tinataboy niya ako. Dahil nararamdaman ko ang nanginginig niyang boses dahil sa takot. Hindi ko tuloy alam kung magagawa ko pa bang maging matapang. Kahit alam kong nasa panganib na ang aking kaibigan. Duguan si Jonathan at maraming sugat. Kahit madilim ay ilang minuto ko nang nasasanay ang aking mga mata. Kaya kahit papano ay nakikita ko siya. Nakita ko ang paggapang niya sa sahig, tsaka nanginginig na itinapon ng manika sa labas ng aking kwarto. Impit akong napahagulhol. Hindi ko alam kung ano na ang aking gagawin habang pinagmamasdan si Jonathan. Natakot na takot kagaya ko. Hula ko, may kung sino ang umahabol sa kanya. Mamaya lang ay nasagot din ang aking mga hula. Totoong may humahabol sa kanya. Isang nilalang na may buhaghag na buhok at mahabang mga braso. Naglalaway ito at may napakahabang dila na pinarisa ng mapupula at nanlilisik na mga mata. Aswang nga. Nasaksihan ko kung paano kinalmot ng aswang si John hanggang sa manlupaypay siya sa labis na panghihina. Hirap na siyang huminga at tila ba nawawala na ng pag-asa. Ngunit hindi ko talaga kailanman tinangkang umalis. Ang alam ko lang, nilantakan ng aswang ang aking kaibigan.
Saksi ako kung paano nilantakan ang kanyang mga lamang loob at pinunit ang kanyang muka. Hindi pa nakontento ang aswang at tinanggalan siya ng muka. Gusto kong panawan ang aking ulirat. Dinig na dinig ko kung paano nguyain ang aswang si John, kaya halos hindi ko na maramdaman ang aking sarili. Pagkawari ko ay ako ang nilalantakan at hindi ang kaibigan ko. Namatay si John ang hindi namin inaasahan. Ni ang mga pulis ay walang maibigay na resulta sa investigasyon. Sabi nila, mahirap daw umalam ng krimeng ayaw yata magpakilala ang kriminal. Kahit pa ibinahagi ko na, ang naging karanasan ko ay wala pa din. Kahit inilarawan ko ang itsura ng nasabing aswang ay para bang mas lalo lang nagulo ang pagsisiyasat nila. Nagpunta ako sa albularyo at nagpatawas. Ayon sa nalapitan ko, ibang klaseng aswang ang nakasagupa ko at nasaksi ang pumatay sa kaibigan ko. Siya ay yung aswang na mataas ang antas at kayang gumambala ng hindi nagpapakita, katulad ng mga berbalang. Ang mga berbalang ay mas malakas pa sa mangkukulam. Marami silang paraan para mambiktima ng isang tao. Kaya nilang umatake ng walang kahit na sino ang nakakaalam. Kaya nilang magpanggap o magkunwari hanggang sa mandagit na nila ang minimiting biktima nila. Kaya naman, para wag na nila akong malapitan, binigyan ako ng albularyo ng pangontrol laban sa kanila. Nang lumaon ay umalis ako sa condo unit at para akong mabubuwang sa kakaisip dahil sa nasaksihan kong krimen. Sa ngayon po ay matiwasay naman akong namumuhay. At hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Muli po, ako po si Kate ng Bacolod. May susunod pa na kwento. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Grace. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay nangyari noong taong 2020 dito sa Negros Occidental. Ito ay personal na karanasan ng aking anak. Naitago na lang natin sa pangalang Gel. Isa po ako sa mga bagong subscriber nitong inyong channel. Ang totoo niyan, bala kong ilihim na lang sana ang nangyari sa kanya. Kaso lang hindi ko magawang itago ng matagal ang tungkol sa mga nakasagupa naming aswang na alam kong naghihintay lang ng tamang panahon at muling susugod para kami ay saktan. Kaso lang nang marinig ko ang tungkol sa kwentong ibinabahagi ninyo, ay nainganyo akong isalaysay na din itong aking kwento. Nais kong makabawi man lang sa lahat ng taong nasaktan ng aking anak nang dahil lang sa matinding pagkabulag niya ng galit. Bago po ang lahat, gusto kong magpaabot ng mensahe sa ating mga suking tagapakinig na sana bawat taong may tinatagong lihim sa kanyang pagkatao ay ating respetohin. Hindi naman kasi nila ginusto na maging kakaiba sila sa atin. Masakit pangala ng werdo, lalo na kung ang taong iyon ay minsan nang umasa na pwede siyang dumepende sa atin sa oras na siya ay kakailanganin ng ating tulong. Hindi kasi natin alam na kung sino pa ang madalas nating napagbibintang ang masama ay siya pa ang kusang loob na tutulong sa atin. Siya pang nakahandang mag-alay ng buhay para sa ikaligtas natin mula sa kapahamakan. Mas lalong mahirap magkaroon ng kakilalang mapagtanim ng galit sa dibdib at umaasam pa ng kamatayan sa kapwa para makaganti. Naway magsilbing aral itong aking kwentong kababalagan na nakatakda kong ibahagi sa inyo ngayon. Bata pa lang noon ang aking anak nang mangyari ito sa kanya. Nagkaroon siya ng kaibigang babae na nagngangalang Dina. Maganda ang panlabas at panloob na anyo ng babae.
nagmula sa maayos at respetadong pamilya. Kaya marahil ay hindi natakot na makipaglapit sa kanya ang aking anak. Ang natatanging problema sa kanya ay may pagkawerdo siyang manalita. Bale, tinagurian siyang may ikatlong mata sa dami ng mga nakikita niyang bagay na hindi kayang makita ng normal na mga mata. Ayos lang naman iyon sa akin, lalo pa at siya ang kumukumbinsi sa aking anak para makinig sa kanilang teacher. Kumbaga, isa si Dina sa naging mabuting halimbawa ng aking anak para mag-aral ng mabuti. Hindi siya gumagaya sa ibang kabataang bulakbol at nakahiligan pa ang mag-cutting classes, kaya madalas nakakaani ng gradong palakol. Dahil sa taglay na kawerduhan ni Dina ay marami pa ding nakakalimutan ang kanyang magagandang katangian. Madalas nilang inaasar si Dina at binabastos, kaya kung minsan kahit ako man ang makakaabot ay napapagalitan ko ang mga batang bule na walang disiplina ng kanilang mga magulang. Hindi ko lang talaga akalaing mabilis na lilipas ang panahon at magagawa ng lumaki ng mga bata na magkasama pa din at mas nagkakalapit pa ng higit sa magkaibigan. 15 anyos lang si Gil nang ipagtapat niya sa akin na may gusto siya kay Dina. Hindi naman ako kagaya ng ibang mga magulang na walang ibang nagiging reaksyon kung hindi magalit, tumungayaw, o manabon ng nagkakagustong anak. Palagi kong sinasabi sa kanya na hindi masama ang magkagusto. Kasi normal naman iyon sa isang tao habang lumalaki. Ang akin lang, syempre kailangan niyang unahin ang kanyang pag-aaral. Hindi ko siya inoobliga na magtapos ng kolehiyo. Wala kaming sapat na perang pantustos doon. Kaya naman habang maaga pa ay nagsusumikap ako na makapagpatayo ng maliit na negosyo. Nang sa gayon ay siya na ang magmamanage nito pagdating ng panahon. Mabuti na lang at nakakaintindi naman si Gil. Nagsumikap siyang mag-aral habang tumutulong sa akin sa pag-aasikaso ng aming negosyo. Sobrang saya ko na nagagawa niya akong tulungan, kahit hindi ko naman siya pinakikiusapan. Kaya nang tumuntong ng 10 anyos si Gil, ay hinayaan ko na siyang ligawan si Dina. Naging mabuting halimbawa naman si Dina sa anak ko at walang naidudulot na masama. Kaya sino ba naman ako para pigilan silang dalawa kung talagang nais nilang magmahalan. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maiiyak nang hindi pinapahirapan ni Dina ang aking anak. Kaagad niyang sinagot si Gil. Mula noon, madalas ko nang nakikita si Dina na nakikitulong sa aming negosyo. Madalas siya ang nauutusan na magbenta o maglinis. Ngunit ni minsan ay wala akong narinig na reklamo sa kanya. Napakabuting babae ni Dina na humantong na sa pangyaring ako mismo ang nag-udyo kay Gil na alokin na ng kasalang babae. Nasasabik na akong magkaroon ng apo sa kanila. Walang paglagyan ng tuwa ni Gil nang malaman mula sa akin ang mga nais kong mangyari. Para bang siya mismo ang nagulat, ngunit seryoso ako sa aking nais. Ang problema nga lang, hindi makatsyempo si Gil dahil palaging wala si Dina. Naging madalas ang hindi nila pagkikita, kaya naman nag-alala ako. At sinabi sa kanya na mas maganda kong sorpresahin na lamang niya ang babae. Ang kaso lang, kami ang nasorpresa sa aming nalaman. Nang dumalaw kasi si Gil sa bahay ni Dina, isang lamay ang aming naabutan. Nakaborol ang kanyang ama na iniiyak ka naman ng mag-ina. Gulat, takot at pag-aalala ang aking nadarama habang inaalo ang babae na walang ibang ginawa kundi ang umiyak at sabihin sa akin na hindi siya karapat-dapat kay Gil dahil wala na siyang ama. Pilit kong ipinapaintindi sa kanya na hindi iyon totoo. May ama man siya o wala,
karapatan niyang magmahal. Mahigpit na yakap ang iginawad ni Dina sa akin noon. Alam kong kahit papano, nagawa kong paamuin ang naguhuruming tado niyang sistema. Naiintindihan ko siya dahil ako man ay nawalan na ng asawa. Bata pa lamang si Gil ay pumanaw na si Domingo. At ang sanhi ng kanyang kamatayan ay isang pangyayaring kahit kailan hindi ko na naising maulit muli. Ang aking asawa ay inaswang. Nagpunta si Domingo noon sa kagubatan para maghanap ng kahoy ng panggatong. Kaso lang ang kagubatang kanyang pinasok ay teritoryo pala ng isang aswang na Boroka. Pagpasok pa lang niya, alam na ng nilalang na naroon siya. Hindi na nilubayan ang aking mister ng aswang mula noon. Palihim nitong sinusubaybayan ng aking asawa. Palaging nakasunod. Palaging naghahanap ng paraan para masundan kahit saan. Hindi ko alam na dito na pala magsisimula ang lagim sa buhay namin. Dahil ang nasabing aswang ay nakakasunod na hanggang sa aming tahanan. Nagulat na lang ako ng isang gabi ay nagpaalam si Domingo na magpapahinga na ng maaga. Aniya, masama ang kanyang pakiramdam at baka pwede na mauna na daw siya sa akin. Hindi ako tumanggi kasi alam ko kung gaano kahirap ang trabaho sa bukid. Hindi ko naman alam na sa pagpasok niya sa kwarto ay may aswang na palang nakaabang doon at pinagdiskitahan siyang salubungin. 3 kalmot sa mukha ang kanyang natamo, pero halos mag-iba ang kanyang mukha sa ginawa ng aswang. Bumagsak siya sa sahig at tumingin ng tulong, dahilan para bilisan ko ang pagdalo. Ngunit huli na ang lahat. Nang makapasok ako sa kwarto ay gayon na lang ang pagkasinda ko. Nang maabutang nakahandusay na si Domingo sa sahig at wakwak na ang kanyang dibdib na para bang kinatay. Ang kanyang lamang loob ay nawawala, maging ang kanyang dugo ay sinahid. Pumalahaw ako ng iyak sa aking nasaksihan. Hindi ko kayang tanggapin ang nangyari noon sa kanya. Kaya sinubukan kong tugisin ang aswang na dumali sa aking asawa. Ngunit huli na dahil nakatakbo na ito. Nawalan ako ng pag-asa na makamit ang hustisya para sa aking asawa. Pakiramdam ko namatay din ang pag-asa ko na mabubuo pa kami. Kasi kinuha na ng mga aswang ang buhay ng aking asawa. Lumipat kami ng tirahan at pinilit na kalimutan ang nangyari. Ito ang dahilan kung bakit kaming dalawa na lang ni Gil ang magkasama. Nang mangyari nga ang trahedyang iyon sa pamilya ni Dina, kinausap ko si Gil at sinabing kailangan niyang manatili sa tabi ng kanyang kasintahan, lalo na at kailangan niya ito. Pero hindi ko inasahang iba ang mangyayari na alam kong taliwas sa tunay na gusto kong mangyari sa kanilang dalawa. Ipinagkalat ni Gil na si Dina ay isang aswang Boroka. Pumapatay daw ito ng tao at nangangain ng lamang loob. Gulat na gulat ako sa narinig mula kay Gil. Hindi ko alam na kaya niyang ipagkalat ang bagay na iyon. Gayong sa pagkakaalam ko ay nagmamahalan naman silang dalawa. Minsan ay napagsabihan ko ang aking anak. Sinabi ko sa kanya na hindi naman kailangang magsalita siya ng ganon laban kay Dina. Kasi kung aswang man ang babae ay hindi naman ito ginusto na maging ganon. Nagulat ako ng galit na suminghal si Gil. Sabi niya, hindi niya mapapatawad si Dina. Nang gigigil siya sa galit nang malaman niyang aswang ang kanyang kasintahan. Nasapo ko ang ulo dahil sa konsumisyon. Hindi ko alam kung paano ko maipapaliwanag sa kanya ng maayos ang mga bagay na alam kong nagdulot ng sakit sa kanyang buong pagkatao. Alam kong aswang ang pumatay kay Domingo at mas lalong si Gil ang pinaka naapektuhan yon. Umiyak ako at nanahimik sa isang tabi. Ewan ko ba, parang kinukuyomos ang puso ko habang nakikita siyang durog na durog
habang inaalala ang kamatayan ng kanyang ama. Wala akong matinong salitang pwedeng ibuga para mapakalma si Gail. Wala din ako magandang salitang pwedeng sabihin para ipagtanggol si Dina. Biglang tumawa si Gail at hinarap ako. Anya, lahat ng pakikipagkaibigan niya kay Dina, ang pagkausap sa babae at pananatili sa tabi nito, ay parte ng plano niya. Napatda ako. Hindi ko alam kung anong plano ba ang tinutukoy niya. Pero nagulat ako nang sabihin niyang may kapangyarihan daw siya na kayang ipantapat sa aswang Boroka. Maang na tinitigan ko siya, sabi ni Gail. Lumapit siya sa kanyang lola Loisa. Pumapalaho ako ng iyak nang malaman iyon. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat na maramdaman ko, pero nang marinig ko ang kanyang sinabi, ay halos mawasak ang puso ko. Malamang makapangyarihan na si Gail dahil hinanap niya ang kanyang aswang na abuela. Baka ipinamana na ni Lola ang kapangyarihan niyang taglay kay Gail. Baka ito ang dahilan kung bakit hindi na nakakadalaw si Lola Loisa sa amin. Halos manlupaypay ako sa kakaiyak. Hindi ko alam kung magiging ayos lang ba ang lahat kung sakali mang tinanggap nga ng aking anak ang pamana ng kanyang lolang aswang. Nanginginig na tinanong ko siya kung nasaan si nanay. Ibig kong panawan ng ulirat nang marinig ko mula sa kanyang bibig mismo ang tungkol sa pagtanggap niya sa pamanang bertod ng kanyang lola, ang bato ng kabunan. Ito ang gagamitin niya para makapaghiganti. Matagal na daw niyang alam na ang ama ni Dina na isang aswang Boroka ang pumatay sa kanyang ama. Bata pa lang siya ay natuklasan na niya ang bagay na iyon. Kaya gumawa siya ng paraan para mapalapit kay Dina. Lingid kasi sa aking kaalaman ay sinuyod niya ang kagubatan noong araw at natunton ang tirahan ni Dina. Galit at hinagpis ang nadarama ni Gail nang makilala niya ang tunay na salarin na pumatay sa kanyang ama. Kaya para maisagawa ang paghiganti ay ginawa niya ang lahat para magtiwala sa kanya si Dina. Kahit sa totoo lang ay napakawardo ng babae. Nang magkaroon siya ng pagkakataong mapalapit sa pamilya nito, ay hindi niya hinihiwalayan ang ama ni Dina. Naging malapit siya sa lalaki. Itinuring siyang tunay na anak. Dinitali pa ni Gail kung paano niya pinatay ang kawawang lalaki. Magkasama pa silang pauwi noon sa bahay niya na Dina. Unang ipinagtapat ni Gail sa ama ng dalaga na gusto niyang pakasalan ang kanyang kasintahan. Biglang natulala ang ama ni Dina, sabay tanong kay Gail kung ano daw ba ang nakita niya sa anak nito, at nais na niyang maging kabiyak ng kanyang buhay si Dina. Sinabi ni Gail ang mga katangiang nagustuhan niya sa kanyang nobya. Maya-maya lang, napapareno sa minamanehong sasakyan ang lalaki, sabay harap kay Gail. Ayon sa kanya, may naalala siya sa ugali ng aking anak. Isang padre de pamilya na nakahanda raw pumatay ng kahit sino. Mapanatili lang ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Bumilib siya sa lalaki at tinangkang makipagkaibigan nang minsan itong pumasok sa teritoryo nila para makahanap ng maipakain sa anak. Hindi niya magawang magalit dito kasi nga mabait naman ang lalaki. Sinundan niya ito kahit saan. Nais siyang magpakilala na hindi naman niya nagawa. Ilang beses siyang nakasubaybay hanggang sa maisip niyang lumapit sa baluarte ng pamilyadong lalaki. Nagkamali siya ng tansya kung paano makipagkilala. Kaya naman nang magkita sila, ay hindi niya alam ang sasabihin. Lalo pa at inatake siya ng kanyang pagkaswang. Agaran siyang nagbagong anyo sa harapan ng aking asawa, na noong mga oras na iyon ay naalarma dahil sa pag-aakalang kasamaan ang sadya niya sa aming pamamahay.
Tinangka niyang magpaliwanag ngunit hindi na nakinig ang aking asawa daw at kaagad na sumungod sa kanya. Ngunit ang aswang ay aswang at hindi na nakakaalala pa kung tama o mali ba ang kanyang ginagawa. Napatay niya ang aking asawa ngunit nasaksihan pala ito ni Gel na noong mga oras na yun ay nasa ilalim ng kama at tahimik na umiiyak. Binalingan ni Gel ang ama ni Dina at sinabing saksi siya kung paano nila pastanganan ng aswang ang buhay nila. Dito na napatda ang lalaki at hindi na nakapiyok. Nang magbago kaagad ng anyo si Gel, tsaka pinatay ito. Hindi siya magpapatawad na maging si Dina ay papatayin niya at kakalimutan ang magagandang pinagsamahan nila. Napaiyak ako nang marinig mula mismo sa bibig ni Gel ang mga nangyari. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa kanyang sinabi. Sobrang nalungkot ako sa lahat ng kanyang mga binabalak gawin. Nakiusap ako na baka pwedeng wag na niyang saktan si Dina. Total naman, nakaganti na siya sa ama nito. Ngunit naging matigas ang loob ni Gel. Noong gabing iyon ay umalis siya at nagbago ng anyo. Sumugod siya sa bahay ni Nadina na noong mga sandaling iyon ay gulat na gulat sa kanyang nasaksihan. Hindi niya akalaing ang lahat ng ipinakita sa kanya ni Gel ay pagpapanggap lamang. Kaya naman humabol ako at nagmakaawa kay Gel. Nakalimutan na niya ang nakaraan. Marahil ang pamilya ni Dina ang pumatay kay Domingo. Ngunit matagal na iyong lumipas. Kahit gaano kasakit ang nangyari ay karapatan naming magpatawad. Nanginginig na sinabi ni Dina na kahit minsan, wala siyang inisip na kasamaan laban kay Gel o sa amin. Hindi niya alam na ang papa niya ang pumatay kay Domingo. Hindi niya alam na ang ama niya ay isang aswang. Hilam sa luha ang aming mga mata nang magyakapan. Nakita ko ng kumalma si Gel pero iniwan niya kami. Bigla siyang umalis nang hindi nagpapaalam. Nang wala na si Gel, lumapit sa akin ang mama ni Dina. Naglumuhod sila sa paghingi ng tawad sa amin. Hindi nila alam na ganoon ang nangyari. Kaya naman niyakap ko silang dalawa. Sinabi ko na ano man ang mangyari ay walang magbabago sa turingan namin sa isa't isa. Wala namang may gusto sa nangyari. Wala kaming ibang dapat gawin kundi ang patawarin ng isa't isa. Ilang araw ang lumipas ay bumalik na si Gel sa bahay. Lupaypay ang kanyang balikat habang buong mapagkumbabang yumuko sa akin. Humingi siya ng tawad sa lahat ng ginawa niya. Masyado siyang nagpabulag sa galit. Anya, sinuko na niya ang kanyang bertod ng pagkagabunan. Kakalimutan na niya ang mga nakaraan at magsisimulang muli. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. More power po at God bless sa inyo, sir. Ingat palagi. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mary Grace. Ako po ay 29 anyos. At ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari sa isang bayan sa Negros Occidental noong magbakasyon kami taong 2013. Isa nga po pala ako sa soki ninyong subscriber at magpahanggang ngayon ay nag-aabang pa ng maraming kwentong i-upload sa inyong channel. Ako po ay taga Cebu at nakarating lang sa Negros Occidental nang maimbitahan ng aking beste na si Amber. Bali si Amber po talaga ang taga roon at napagawi lang siya ng Cebu para mag-aral. Mabait si Amber at palabiro na marahil ay isa sa mga dahilan kung bakit naging mag-best friend kami. Nagsimula kaming maging magkaibigan nung kami nasa elementary days pa lamang. Nang magbakasyon siya sa kanilang bayan sa Negros Occidental,
Hindi ako tumanggi nang imbitahan niya ako. Gustong gusto ko din kasing makapasyal sa ibang lugar. Sabik na ako makahanap ng magandang view na sigurado akong palagi kong babalik-balikan. Kaya naman walang pagdadalawang isip na sumama ako kay Beste. Ang pamilya ko po ay may-ari ng isang bake shop at nagluluto kami ng masasarap na cake at pastry. Ihingi ko na lang po ng paumanhin kung hindi ko napapangalanan pa ang aming tindahan para maiiwas ito sa mga mapang-usisa. Lalo na't ang nangyari sa akin sa Negros ay inilihim ko sa aking pamilya. May isa kasi sa mga nakasalamuha ko noon sa lugar ni na Amber ang nakakakilala sa akin, kaya kung maaari, nais kong umiwas para malayo naman ako sa kapahamakan. Gusto ko lang sanang lakasan ang loob kong ibahagi ang karanasan kong ito. Umaasang lahat ng aking nasaksihan sa Negros ng araw na iyon ay hindi totoo at namamalikmata lang ako. Umaasa din ako makaka-move on ako sa lahat ng mga nangyari. Hanggang ngayon kasi ay dinadalaw pa din ako ng bangungot na kung saan ginugulo ako ng pabalik-balik na takot at kilabot. Lalo na at ang mga bagay na hindi ko inaasahan ay literal na winasak ang aking buong paniniwala. Natatandaan ko, buwan ng Mayo iyon nang bumiyahe kaming magkaibigan papuntang Negros Occidental sa Cadiz. Excited kami ng araw na iyon. First time kong payagan ng aking mga magulang na mag-out of town kasama ang kaibigan. Nag-iisang anak lang ako kaya sabik ako sa pasyal at adventure. Kaming dalawa lang ang umalis dahil sabi ni Amber, may susunduin kami ng tito niya. Habang bumibiyahe ay napakarami naming pinlano ni Amber. Maligo ng dagat, mamasyal at makikikain. Masarap daw ang lutong alimango nila doon na espesyalty ng nanay niya. Nang makadaong na kami, napagtanto kong malayo pa pala kami sa bukid nang inanunsyo na sa akin na kakain muna kami bago bumiyahe ulit. Sabi niya kasi ay medyo liblib na sa kanila. Nakilala ko ang tito ni Amber na si Tito Ele. Ewan ko ba, hindi naman siya katito-tito talaga. Masyado siyang bato at may itsura. Gayunpaman, pinili kong magpakilala at magtito kahit sa totoo lang ay naiilang ako sa kanya. Bumiyahe pa kami ng 3 oras hanggang sa nakarating kami sa isang malawak na palayan. Natatandaan ko, nagkuhanan pa kami ni Amber dahil tuwang-tuwa sa aming nahintoang view. Dala ang lumang kudak nun. Sabi niya mas matutuwa daw ako pagdating sa bahay nila. Mababait ang mga tao at maraming alam gawin na pwedeng makapagpalibang sa kanilang bisita. Nasabik tuloy akong makarating doon. Hinahayaan lang naman kami ni Tito Ele na magsalita, kahit na madalas ko siyang napapansing patingin-tingin sa rearview mirror na para bang pinagmamasdan ako. Hindi ko tuloy may iwasang mailang sa paraan ng pagtitig niya sa akin. May bahid ng paghanga at pag-aalala. Ewan, basta hindi ko alam. Hindi nagtagal. Nakarating kami sa kanilang baryo. Tama nga ang sabi ni Amber. Maganda ang kanilang probinsya. Kitang-kita ko kung gaano kasaya ang mga tao nang dumating kami. Ilan sa kanyang mga pinsan ay panay ang kawayan habang nakikipagkilala sa amin. Hindi tuloy ako magkanda o gaga sa pakikipag-usap sa kanila hanggang sa dumating ang nanay ni Amber na si Tita Agnes. Maganda si Tita Agnes at mukhang kasing edad lang ni Tito Ele. Hindi ko tukoy kung may lahi ba sila o likas na baby face lang talaga. Nakilala ko sina Kate, Roxy, Briggs at Carter. Mga pinsan sila ni Amber. Magkasabay kaming kumain ng hapunan ng gabing iyon.
Ayon kay Brex, na siyang pinakamaingay sa lahat, masaya daw ang piyesta sa kanila. Maraming programa. May mga kasiyahan kagaya ng sayawan sa barangay. May mga palaro at marami pang iba. Lahat ay hindi raw uuwing luhaan dahil may mga papremyong ibinibigay ang kanilang kapitan. Natuwa naman ako sa kanilang sinabi. Mahilig akong kumanta kaya naisip ko, manunood ako ng singing contest. Mayroon din daw eating contest. Paunahan sa pagkain ng mga exotic food. Ngayong gabi daw ito magaganap at dahil gustong gusto kong sumali ay nagpalista ako kay Faye na isa naman sa coordinator ng nasabing programa. Gaya na lang ang tuwa nila nang makitang game na game ako sa kanilang mga palaro. Pagkakain ay isinama nila ako sa baryo kung saan gaganapin ang eating contest. Bali 3 lang pala ang kalahok at isa na ako doon. Ang mga judges ay iilang kilalang tao din sa kanilang lugar. Masaya naman at nakakatuwa ang kanilang mga palaro. Normal lang at walang kahit na anong bahid ng kababalagan. Maliban na nga lang nang magsimula ng eating contest. Ipinatawag ang 3 kalahok na kailangan na daw magpunta sa stage para sa patimpalak. Kabado akong umakyat sa stage at pumesto sa isa sa mga mesa. 3 rounds daw ang aming gagawin bago sila magtanghal ng champion. Nagsimula ang contest. Bandang 10:00 ng gabi. Kahit sabihin na nating nasa kalagitnaan na ng pamamahinga ng ibang mga baryo ay nagniningning sa liwanag at kasiyahan ang baryo ni na Amber. Kaya nahihikayat nito ang ilang mga kababayan na makisali at makipanood. Kaso lang nang makaakyat ako sa stage, sinabi ni Amber na ang mga taong nasa paligid namin ay pawang mga tagabayan lang at walang pinahintulutang makapamiesta na taga-ibang baryo. Gusto ko mang magtaka ay hindi na ako nagtanong. Magsisimula na kasi ang aming contest noon, kaya inihanda ko na ang aking sarili. Unang inihain nilang exotic food sa akin ay ang isang palangganitang uod. Nanlaki ang aking mga mata nang makitang gumagalaw-galaw pa ang mga iyon. Kaya naman naitanong ko sa aking sarili kung kakayanin ko ba ito. Ang host na siyang nagmamanage ng programa ay paulit-ulit pa kaming tinatanong kung ayos lang ba kami at kung kaya ba namin ang mga pagkaing aming nakatakdang lamunin. Tumangaw-tangaw ako nang marinig kung gaano kalaki ang aming premyo. Bawat round kasi ay may premyo at palaki ng palaki iyon. Kaya pikit mata kong nilantakan ang uod na nasa aking harapan. Kahit sa totoo lang ay hindi ko nang inungaya ang ilan sa mga iyon at nararamdaman ko pa ang paggalawan ng mga ito sa aking lalamunan. Go lang ako ng go. Nagawa kong maubos sa mga uod kaya naman gayon na lang ang tuwa ko nang ako ang makaangkin ng papremyong 10,000 piso. Akala ko ako na ang pinakaswerteng tao sa mundo. Grabe, sobrang laki ng bayad niyon. Sumunod na inihain nila sa amin ay isang buhay na daga. Nanlaki ang aking mga mata nang makitang nagtawanan ng mga tao. At para bang tuwang-tuwa sa pinaggagawa sa amin. Kaya hindi na ako mapakali at lumingon na kay Amber. Nahuli ko ang malademonyo niyang pagtawa sabay cheer sa akin. Kaya mo yan, girl! Tilipan niya. Nanubig bigla ang mga mata ko. Parang isang malaking pagkakamali itong aking pinasok na patimpalak. Bakit pa ako sumali in the first place? Ang sadya ko lang naman ay isang masayang bakasyon. Iyong makakuha ng mga litrato. Makakain ng masarap na putahe. May mabiling mga souvenirs.
at makilala ang mga kaanak ni Amber. Nagsimula ng manubig ang mga mata ko. Narinig kong sinabi na ng MC na magsisimula na naman ang round naming iyon. Ikinalma ko ang aking sarili nang ipinakita ng host ang ikalawang premyo kapag nananalo sa round na iyon. Isang brand new car. Nang masilayan ko ang kotse, kumabog ng husto ang aking dibdib. Pamilyar iyon, lalo na at nanonood naman talaga ako ng balita. Ang nasabing sasakyan ay katulad noong nasa news. Ilang araw nang nakakaraan. May isang kotse daw ang nawawala kasama na ang may-ari nito na siya ding nagmamaneho. Walang nakakaalam kung saan napunta ang kotse. Dahil nang magsagawa ng imbestigasyon ang mga pulis, ay nahirapan sila sa paglutas ng kaso. Hindi nila alam kung nakidnap ba ang may-ari o nadisgrasya lang, kaya hindi matagpuan. Nanginig ng husto ang aking kalamnan. Ewan ko ba? Parang ayaw ko nang ipagpatuloy pa ang ginagawa ko. Kaso lang nang makita ko ang nakakaasar na mukha ni Amber, ay parang nairita ko. Anong klase siyang kaibigan? Bakit nagawa niya akong paglaruan ng ganito? Nang lumapit siya sa akin bago magsimula ang round ay agaran ko siyang sinikmatan. Galit na ipinakita ko sa kanya ang aking namumutlang mukha. Tanda na nininervyos na ako sa takot. Dati ay nag-aalala siya, ngunit ngayon nagulat ako kasi wala man lang siyang naging reaksyon. Tumawa pa siya sabay sabi sa akin na hindi naman daw niya ako pinilit. Kaya dahil sa asara, nilantakan ko ang buhay na daga nang iwanan niya ako sa stage. At magsimula na ang ikalawang round. Nagulat ang mga tao sa aking ginawa. Wala akong itinira sa mga dagang nasa munting kulungan. Kaya halos mag-iyakan sila sa kapapalakpak. Ako ulit ang itinanghal na panalo sa ikalawang round at otomatikong inabot nila kaagad ang susi sa aking harapan. Tuwang tinanggap ko iyon kahit sa totoo lang ay nasusuka ako sa lansa ng amoy ng daga na kanina lang ay aking nilantakan. Sa lahat ng ginawa ko ay iyon pa talaga ang pinaka-worst na hindi dapat malaman ng aking mga magulang. Pag-uwi ko ng Cebu ay pinakaunang gagawin ko ang magpa-check up. To make sure na walang kahit na anong nakakalasong parte ng laman ang dagang kinain ko. O kahit na ang uod. Sa ikatlong round ay inanunsyo na nila. Dito pagkaramdam ko kaya ko nang gawin ang lahat. Na hindi ko na tinatapunan ng tingin sa beste. Nakatawa ng tawa kasi daw. Nagdala siya ng champion sa kanilang barangay. Napataas ang kilay ko nang maulinigan ko si Roxy. Na sinabi kay Amber. Na as if daw, makakauwi pa ako ng buhay. Naalarma niyo ng buo kong sistema. Hindi ko tuloy alam kung talaga bang makakaya ko pang harapin ang ikatlong round o hindi na. Bigla na kasi akong kinabahan. Una nilang inanunsyo kung ano ang magiging premyo. Sa pagkakataong ito, dapat na ako nang sabihin ng MC na ang premyo sa ikatlong round ay kalayaan. Nabaliwala ang halaga ng aking mga premyong natanggap nang ilabas nila ang pinakamin nilang pa-contest. Ang ikatlong exotic food na kakainin namin ay ang bangkay ng isang naaagnas na tao. Nandire ako at nasuka nang makitang nagtutubig na ang katawan nito. Hindi ko na mapigilan ang paggapang ng kilabot sa kaibuturan ko. Maya-maya pa, nasindak ako nang mapagmasdan ang mga tao. Imbis na mandire ay parang natatakam pa ang mga ito. Kumabog ng gusto ang aking dibdib kahit wala ako nun. May mga balita na hindi nagsisinungaling. Ang bangkay na pinagmamasdan ko ay ang bangkay na may-ari ng brand new car na napanalunan ko.
Siya ang nasa balita. Siya ang kawawang anak ng milyonaryong nawawala. Nanghihinang napayoko ako at kinakabahan. Nang tumingin ako kina Abner at sa kanyang mga pinsan para sana humingi ng tulong ay nagimbal ako. Sila man ay nagkikisay habang umaamot ng liwanag mula sa buwan. Para silang sinasaniban. Kanya-kanyang nawawala sa mga sarili. Ilang saglit lang hindi niya nagawang itago pa sa aking paningin ang katotohanan sa kanyang pagkatao nang makita kong nagbagong anyo siya at naging isang aswang. Aswang si Amber at ang mga kasamahan nito. Tila binuhusan ng tubig ang emosyon ko pag nanais na humingi ng tulong kay Amber. Nawalan ako ng direksyon nang makita ang kanyang tunay na anyo. Imbis na maawa o dalawan ako, ay nakita kong naging mabalasik ang kanyang anyo na para bang nakahanda ng sagpangin ako. Mangyak-ngyak na napatingin ako sa kanya sabay tanong ng bakit, kahit alam kong hindi niya ako maririnig. Tama nga ang sinabi ni Roxy kanina. Sina Kate, Breaks at Carter ay nawawala na din sa sarili. Habang nagkakaroon ng matalas na kuko. Para bang naghahanda na sa kanilang pananagbang. At baka sakali, ako pa ang kanilang magiging pangunahing biktima. Nanginginig sa takot ang dalawang konteserang gaya ko. Mukhang wala din silang kalam-alam sa mga pwedeng mangyari sa kanila. Kaya sa labis ko pang pagkagulat, harap-harapan nilang kinain ng bangkay sa harapan ng mga aswang. Napailing ako at maras na tumayo. Hindi ako papayag na gumaya sa kanila. Kaya pala kalayaan ang ibibigay nilang papremyo dahil ang sino mang susuway ay haharap doon sa oras na hindi na gawin ang nasabing patimpalak. Tumayo ako at naging mahigpit ang pagkahawak sa aking premyong susi. Hindi ako papayag na gawin nila ang lahat ng pwede nilang gawin para lang mapasunod ako. Hindi ako magpapa-epekto sa kanila. Nagsimula ng sumingasing sina Amber at gumapang sa stage. Kinabahan ako. Sakali mang daluhungin nila ako, ano naman ang mangyayari sa akin? Mamamatay ba ako? Lalantakan nila o hahawaan? Samot-saring alalahanin ang sumasagi sa aking isipan. Lahat ng iyon ay napakarami at nag-aaway na sa aking diwa. Hindi ko malaman kung ano ba ang aking gagawin. Hanggang sa magulat na lang ako nang may kamay na humablot sa akin mula sa stage. Hinila ako palabas at palayo sa lugar na iyon. Si Tito Eli. Nanginginig na sumama ako sa kanya hanggang sa magawa naming makalibot papunta sa kotseng. Papunta sa kotseng na panalunan ko. Abala pa sa paghanap sa akin ng mga aswang sa likuran ng stage. At hindi nila alam na nasa harapan na ako. Minanduhan ako ni Tito Eli na sumakay kaya nagpatianod ako. Nang buhayin niya ang makina, nagkagulo ang mga aswang. Kami na ang inahabol sa pangunguna ni Amber. At ng mga pinsan nito na ngayon ay nangangalit ang mga bagang sa sobrang panggagalaite. Hindi man lang nagpa-apekto si Tito Eli. Kaagad niyang pinaarangkada ang kotseng sinasakyan namin at pinaharurot ito palayo. Ni hindi ko na inaksaya pang balikan ang aking mga gamit. Sa takot na baka pati ang mga magulang ni Amber ay puro din aswang. Bumaling ako ng tingin kay Tito Eli sa nanginginig na boses. Sinabi ko sa kanya na pati ba siya ay kakainin na din ako. Na baka kaya niya ako iniligtas kay Amber ay para masolo niya lang ako. Sa labis kong pagkagulat ay tumawa si Tito Eli. Anya, hindi raw siya aswang at mas lalong hindi niya kaanak sina Amber. Inampon lang daw siya ng mga ito para maging pain sa mga taong sinasama ni Amber sa kanilang lugar. Nalungkot ako sa aking nalaman
Niloko lang pala ako ng aking beste. Hindi siya kailanman naging totoo sa akin. Sabi ni Tito Eli, matagal na daw niyang dapat na ginawa ang bagay na ito. Sawa na daw siyang pagmasdan ang mga ilang biktima na walang ibang ginawa kundi ang sundin ang nais ng mga aswang. Kaya sila nakakain ng tao. Tanging siya lang at ako ang hindi nagdeder na gawin iyon. Ito ang dahilan kung bakit iniligtas niya ako. May mga bagay talaga sa mundo na sadyang hindi natin inaasahan. Yung tipong akala natin ay tugod para maging totoo. Ang kabaitang ipinakita sa akin ni Beste ay hindi pala totoo. Sayang. Nagkasama na kami simula pa noong pagkabata. Ganoon na pala ang kanyang ginagawa. Hindi ko siya masisisi. Nagpaloko ako sa kanya. Gayunpaman, nakiusap sa akin si Tito Eli na itago na lang ang sekreto na iyon. Nang sa gayon ay hindi na mag-alala ang aking mga magulang. At muli na namang natapos ang kwento natin ng araw na ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. More power po sa inyong channel at God bless sir. Ingat kayo palagi.